Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Nagbabalik na naman pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga katambay, grabe po ang nangyayari sa ating bansa. Dinala po tayo sa systematic na korupsyon na mahigit 3 taon, pamumulitika at kahirapan sa buhay. Ngayon naman po, isang damukal na po ang buwis na dinadagdag nila. Di po ba, nung nakaraan, pati po yung kakarampot nating iniipon para po sa sinasabing tayo'y magkakasakit, nagkakaroon tayo ng ipon sa bangko, o kaya sa mga pinag-aaral nating mga anak, ay binuwisan pa nila. Hindi po ba? Napakalaki pa ng binuwis nila. I think 20%. Ngayon, dagdag buwis na naman po. Pasan-pasan na naman po nating mahirap. Bakit po? Pati po yata ang ating iniinom na 3-in-1 coffee ay tataasan pa ang buwis, mga kababayan. Wala po yatang ginawa itong gobyerno na ito kung hindi po pahirapan po tayo ng pahirapan. Samantalang po sila ay puro deliver po ng basura na mali-malitang pera galing po sa ating buwis. Unbelievable itong gobyerno na ito. Pakinggan po natin si Manong Ted Pailo na nanggagalaitin po sa galit sa ginagawa po. Puro po pahirap sa atin at puro po kuha at talagang pinapatay na po tayo unti-unti. Pero ang buwis natin, sila naman yata ang nakikinabang, mga kababayan. Pakinggan po natin si Manong Ted na galit na galit. Ako yung magpapasintabi lang, girl. Kasi sige. kinikilabutan ako dito sa balitang ito eh. Hindi po naman lahat ha. At ako po'y humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. No? Kayo ba'y talaga bang sukdulan ng kawalangihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po, hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? Nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso. Napatawan po mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa yung kasalukuyang pumataas ng buwis, kakataas lang nito eh. Doon po mga kapatid, sa sinasabi nga na matatamis na inumin natin, okay po naman nga sana. Diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw mabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. Diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Ano po? Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Eh yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba para payagan? Para payagan sila Ralph Recto, itong sila DBM guys. Amena Pangandaman. Diba? Sino ba para payagan po ang DOH at PhilHealth Management naghahasain yung halos 90 bilyones na pera natin? Kayo doon sa provision ng GAA, binigyan nyo ng kapangyarihan ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po kung hindi pinahinto ng Supreme Court, naubos na ho sana yung halos 90 billion, di ba? 89.9 yan. Di namin ba kakalimutan yan? Di ba kawalangihaan na po ito sa atin? Di ba? Hindi ka ba naiinsulto? Eto nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo Tapos magtataas pa kayo ng buwis? Para daw sa PhilHealth na naman? Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha nyo? Sorry po sa salita pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Ay, Yan. ako yung magpapasintabi. Yan po, nanyo. Ayan, nagalit na po si Manong Ted. Nanyo! Ninananyo na kayo. Hindi lang po si Manong Ted ang nagagalit dyan. Tayo po. Mahigit 100 milyon po, Pilipino, ang pinahihirapan po dyan, mga tambay. Nakita nyo po, taas na naman ang buwis. Gagawin po hanggang 40%, panukalang batas na naman. Ayan, yan po ang grupo. Yan po ang sinasabi pong grupo
ng napakatitinong halal ng bayan sa pangunguna po ni Marcos Jr. Puro pahirap at pasakit po. Pasan-pasan ang binibigay sa atin. Hindi po ginhawa. Wala pang naibibigay po itong ginhawa sa mga Pilipino. Puro po pasan, pahirap, puro buwis. Pero ang ginagawang trabaho po sa atin ay puro korupsyon. Korupsyon. Issue, trilyon, daan-daang bilyon na korupsyon. At yung sinasabi nga po ni Manong Ted, nanyo, ibang klase kayo, mga kabayan. Sino po ba maapektuhan dito? Hindi naman po yung mayayaman eh. Hindi po. Tayo pong nasa laylayan, mahihirap ang maapektuhan ito. Dahil tayo lang po ang nagiinom at umiinom ng mga ganito. Katulad po ng 3-in-1. Hindi naman po umiinom ng mga 3-in-1 yan eh. Yung mayayaman, hindi naman po umiinom. At yung sinasabing dadalin daw po para mapakinabangan ng taong bayan sa PhilHealth. Katarantaduhan. Kinuhanan nyo nga ng pera yan eh. Di ba 89 billion? Tapos nalustay na, naubos na yata yung mahigit 60 billion. Hindi po ba? At hindi nyo binigyan ng subsidy ang PhilHealth. Dahil yung mga tax na mga sins tax, katulad ng alak at ng mga sigarilyo, di po ba sa PhilHealth po yan, yung mga buwis yan para makatulong po? Di ba pang suporta sa mga kababayan natin na mahihirap na katulad natin? Di po ba? Tinanggalan nyo nga na subsidy, kinuhanan nyo pa yung buwi o yung contribute ng mga miyembro ng PhilHealth na ito'y insurance namin. Kinuhanan nyo. Tapos ngayon, pagmamalaki nyo, buwis na naman. Ninyo, mga ninyo, ibang klase kayo, mga hindot kayo. Yan po ang ginagawa sa ating parusa. Pasan-pasan po natin ang ating krus. Samantalang sila'y nagtatamasa po sa pagnanakaw ng ating buwis. At pati po ang inutang nila, mukhang sa kanila rin napupunta halos. Tayo ang nagpapasakit kasi wala po kasi bagsak ang ekonomiya eh. Wala silang pagkunan. Real talk. Wala po kasi silang pagkunan eh. Sa dami po kasi ng pinuntahan na biyahe o travel na ginastosan po ng daan-daang milyon, baka bilyon ang ginastos sa biyahe. Hindi po ba? Wala pong napala ang Pilipino riyan. Wala po yata umanong pumasok na malalaking investment o investor sa ating bansa sa mahigit 3 taon. Bagsak ang ekonomiya. Kasi mismong World Bank ang nagsasabi. Ano sabi ng World Bank? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kasi mas malaki ang lumalabas kaysa pumapasok sa Pilipinas. At ito'y magtatagal pa na magtatagal. Bakit? Systematic ang korupsyon eh. Hindi po ba? Hindi ka ba magagalit? Puro buwis ang inatupag ng gobyernong ito. Pero hindi mo man malasap ang ginagawa at kung saan napupunta ang buwis mo, wala kang nakikita. Maliban sa talamak ang korupsyon. At inilulubog tayo sa problema. Hindi po ba? Solusyon. Ang solusyon nila, i-deliver ang pera natin. Basu-basura, nakamaleta. Kaya nga po mga kabayan, yung panawagan po ni Congressman o Representative Kiko Barsaga, magkaisa po tayo dyan mga tambay. Tayo po ang maghihirap na maghihirap samantalang sila'y magpapasasa na magpapasasa. Ganyan po ba ang gusto nating paglilingkod? Ginugugulan natin sila ng malalaking budget. Trilyon-trilyon ang nakukuhan lang pondo, taon-taon. Pero tayo ang ginagatasan at pinahihirapan kakabuwis. Biruin nyo, lahat halos ngayon binubuwisan na. Di po ba? Pati pera natin sa bangko, binubuwisan na nila ng malaki. May buwis na, dinagdagan pa, ginawang 20% pa. Ngayon, 40% naman ang plano nilang panukala na bubuwisan natin. Dito sa tayong may hirap ang maapektuhan ito. Dahil unang-una, ang mayayaman ay hindi naman po nagkakakain at nagiinom niyan. Hindi po ba?
Kaya itong gobyerno na ito, mas pinahihirapan pa yung mahirap. Sino lang po ba bumibili? Katulad ng kape na 3-in-1. Sino po ba bumibili? Mayayaman po ba? Di ba tayo lang? Dahil yun lang ang kaya natin bilhin. Dahil napakaliit po na kinikita natin. Hindi po ba? Karamihan nga, inuulam pa natin yan. Nilalagay natin sa kanin. Di ba? Yan ang pagkain natin yan eh. Naranasan ko po yan eh. Di ba? Tubig, asin, ulam na. Patis, di ba? Toyo, ihahalo mo sa kanin, ulam na. Kape, naranasan ko po yan, kape. Kape, nalalagay mo na asukal, isasabaw mo sa kanin, ulam na. Pagkain natin yan. Kaya tayo po maapektuhan ng husto niyan. At syempre, lahat naman halos, dahil bibili ka rin naman niya kahit sabihin mo na ikaw naman ay may kakayahan kang bumili ng soft drinks, pamisan-misan. Aba, malaki, buwis. Hindi po ba? At lahat ng sinasabing may tamis daw po ay bubuwisan. Di ibig sabihin, lahat halos yan. Pasok ang buwis sa kanila. Puro buwis ang gusto nila. Ibang klase itong gobyerno na ito. Wala pang nabibigay na kaginawahan sa Pilipino. Puro pahirap ang binigay sa atin. Ibang klase. Baon tayo sa utang na tayo magbabayad, hindi naman sila. Dahil tax-free ang ginagawa nilang pagnanakaw. Lahat po ng ninanakaw nila sa atin ay tax-free. Dahil dinideliver po ng cash sa kanila. Hindi po ba? Puro tax-free po yan. Pero tayo ang ginagatasan at pinapatay. Ibang klase itong mga tao na ito. Mga kabayan, panahon na po. Hindi natin kailangan ng ganitong sistema ng gobyerno na ang wala pong ginawa kundi pahirapan ng taong bayan. Pahirapan sa buwis. Pero yung pagtaas ng kita natin, hirap na hirap sila ibigay. Nakita nyo po, yung kakarampot na pagtaas ng sweldo natin, hirap na hirap. Pero pag sila ang nagdesisyon at gumawa, puro pabor po sa kanila. Dahil pagtaas ng buwis na sila ang makikinabang dahil sila ang nasa gobyerno. Hindi po ba? Kaya manggagalaitin ka talaga dito sa mga hindot na ito, mga tamay. Itong mga ninyo na ito, mga tamay. Itong mga nagpakademonyo. Kaya nakita nyo po mga history ni Ralph Recto. Yan ang mga history ni Ralph Recto eh. Yung mga buwis, yung mga bat-bat na yan. Yan, mga legacy po niya yan eh. Wala pong ginawa yan kung hindi puro taas ng buwis. Hindi po bigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino. Mga kababayan, kawawang Pilipinas. Binagsak ang ating ekonomiya, kaya ang ginagawa po nila ngayon para mapagtakpan ang kakulangan ng gobyerno, sa atin mismo kinukuha ang mga pantakip nito dahil kinakapos na po ng pera ang gobyerno dahil sa agagawan po nila. Bagsak na bagsak ang ekonomiya, walang pumapasok na mga investor, mahina ang turismo sa ating bansa. Sino ba magtuturis sa ating bansa pagka ganyang klase ang namumuno? Mga kababayan, laganap na korupsyon, laganap na pamumulitika, at napakarami at napakataas na ng volume o bulto o bilang na naman ng mga adiktos at ng mga kriminal, at nahandyan pa ang mahigit 50 years ng problema ng makakaliwang grupo na magkakaalyado pa yata silang lahat, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang nakakasama ng loob at talagang nakakagalit ang ginagawa po nitong gobyerno ng bangag administration umano. Puro pahirap sa taong bayan, pero puro korupsyon naman ang ginagawa nila sa atin. Nakakalungkot. Yan po, mga tambay, may panawagan po tayo at panawagan po ni Congressman Kiko. Mga bayan, ito pong darating na October 12 po, mga tambay. Ang kailangan po natin, palitan itong mga timawa at sakim sa pera at kapangyarihan na nagpapahirap sa taong bayan. Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa patuloy po nagsusubscribe,
Maraming salamat din po sa inyo, mga kababayan. At syempre po mga tambay, yung pong panalangin po natin at dasal, isama po natin palagi ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po sila sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At syempre po, tayo rin po ay magdasal nang tayo po ay maingatan at mailayo po sa kapahamakan, mga kababayan. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po mga tambay. Konting tiis lang po. At magtatagumpay naman po ang kabutihan sa kasamaan. Paalam po mga tambay. Ingat po. Bye-bye.